Ang tanong ko doon sa kanila, may budget tayo, may pondo kayo. Aayusin niyo ba problema ng Kalumpit dito sa distritong ito o titiwangwang niyo na lang? Yan nga. Di ba? Kasi ang nangyayari ngayon, Nelson, sa ating mga kabayan, takot. Maging ang mga kontraktor at lahat ng mga gumagawa ngayon dyan, Nelson, wala eh. Ayaw pumasok. Ayaw pumasok. Ni yung mga may ongoing projects dyan, hindi nagtatrabaho. Nako po. At alam mo ba, ang problema ngayon ng DPWH, mayroon nakapagbigay sa atin ng impormasyon, halos nationwide, Ang ganyan sistema. hindi binabayaran. Ay, Walang naku po. gustong magtrabaho Oo. ng mga proyekto sa ilalim po ng Department of Public Works and Highways. Kasi hindi nga Wala. May funding. pangamba. Yes. Oo. Yung bago naman nilang district engineers, takot ngayon din na magbayad. Nako po. Kasi sabi nila, hindi, doon sa nakalipas yan, ako bago ako eh. Oo nga. Di ba? Oo nga. Nagdadalawang isip kayo ng kontraktor. Ano ibig sabihin niya doon? Panibagong lagay ba ito? O ay, di ba? Oo nga. Oo. Kaya ayun po, ang sabi nila, kung ito po'y mananatili sa kabuuan ng bansa, talagang babagsak ang ating economic activity. Hindi Nelson. kikilos. Hindi po. Hindi uusad ang pananalapi. Yes. At ang masaklap doon, walang serbisyo. Ay, wala. Diba? Di ba nung nauna nga sabi ko, pati mga construction worker, Nelson, alam mo bang hindi nila malaman kung paano sila magdiriwang ng bagong taon? May medianoche pa ba sila? Kahit 500, baka wala ang araw eh. Kasi ang iba sa kanila nagtatrabaho, mula noon hanggang ngayon, hindi pa sumusweldo. Oo nga. Di ba? Kasi yung mga kontratista, mukhang naglaylo din eh. No? Naglaylo lahat. Oo. Wala. Aywan ko lamang po siguro sa part ni Secretary Vince Dizon. Ang hirap kasi paano mo babalansihin eh. Oo. Di ba? Paano mo itutuloy mo ba ito o pababayaan mo na lang na nakatiwangwang? Halimbawa, Jen. Oo. Example, yung project dyan sa Kalumpit, di ba? Ayan, yan po. Oo. Kanino bang kontrata yan? Oo. Di sigurado, dun yan isa sa mga inimbestigahan sa Senado. Yes. Oo. At yung mga inimbestigahan sa Senado na yan, nakaipit ang pera niyan. Yes. Tama ka. Hindi rin tinanggalan yata ng mga lisensya din eh. Wala nga. Suspended ang halos lahat eh. Paano na yun? Pati nga pampasweldo nila, Nelson. Sabi ko Ayan nga nga. sa'yo. Oo. Ayan o, iba dyan, di ba? Galing sa, ang tag doon, yung malalaking kumpanya, tapos sinasabcon. Kasi sabi nila, hindi, sabcon ako, ABC naman ako eh. Hindi naman ako, Pero pag chinek nila, ang main contractor, yung blacklisted. Di ang gagawin ngayon, hindi kami magbabayad dyan. Baka kami madamay pa dyan. Ayan nga. Oo. Ayan masaklap dyan. At ang isa pala, doon sa chismis na ating nakalap, Nelson, ito naman ay chismis pero parang A1 information eh. Oo. Doon sa hiningi nilang 50% discount doon sa materyales, Oo. mukhang nagkulang ng pag-aaral. Oo. Kasi sabi ko, di ba kahapon, ang halimbawa natin, sabi mo 10 piso ang pako. Kung gagawin mo pong 50% ang lahat ng materyales buong Pilipinas, kung ako supplier, wag na. Ba't ako magsusupply sa inyo? Di ba? Malulugi. Lugi! Kahit sino pa po ang, kahit pa yung barya-barya ang kikitain, Nelson, hindi kikita ng barya. Kaya nga sumulat na yung DPWH, nagbigay ng bagong computation. Yes. Humihingi ng paumanhin sa Senado. Kasi mukhang nagkulang nga talaga ng pag-aaral. Kasi di ba, naging sweeping yung statement. Saka gustuhan bang ma-please? Di ba, ma-please ang taong bayan? Sinabi agad nilang, ginawa po namin 50% discount presyo ng mga lahat ng materyales. Oo. Magbigay ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, semento, Nelson. Magkano isang sako ng semento ngayon? Parang 250, mga ganun. Hindi ko lang po alam yung latest. Kung iyan, ibabagsak mo ng 50%, ewan ko kung saan ka kukuha ng semento. Hindi lang yun, Jen. Yung ano yan, yung possibility, hindi naman possibility, taon-taon nagtataas eh. Yes, yun na nga, yun ang sinasabi. Yung ibig sabihin natin, halimbawa, binid mo yung project ngayong taon na ito, after several months, iba na yung presyo niyan. Ay wala. Totoo yun. Lalo sa presyo ngayon. Nelson, tumataas ang presyo. Kung halimbawa ako ang may construction company at ang kontrata ko sa DPWH, tapos ang gusto pag tinignan specific ang presyo,
bakit ang taas ito? Overpriced to eh. Hindi, tanungin mo sa supplier kung talaga bang overpriced. Kasi ang existing price ngayon, hindi na po yung kagaya nung dati. Yes. Meron talaga namang nag-overprice. Amin natin, so may nag-overprice talaga. Pero meron pong mga lehitimong kontraktor, hindi po overprice, hindi po ghost project. Ang iba dyan, ginagawa, ghost project, kaya wala naman silang kapupuhunan, walang papasweldohin. Ghost project nga eh. Yun nga eh. Pero paano kung lehitimo? Oo. Di ba? Yung talagang bumibili ng materyales, nagpapasweldo talaga ng tao, Totoo. gumagawa talaga ng maayos. Paano niyo po ito aayusin ngayon? Yun ang kinakaharap na problema ngayon ng DPWH, Nelson. At kung atin pong titignan yung 2025 budget, sabi na natin, di ba 2025 budget ng DPWH, napakalaki niyan. Ibinalik ba? Hindi naman eh. Binawasan nga. Hindi yung 2025, kasi ang tinatalaki nila yung 2026 eh. So ibig sabihin yung budget nila intact pa hanggang ngayon. Yung 2025. Yung nakaraan, Yes, na, ipinasan nila. yung tumatakbo ngayon. Yung ipinasan nila noong 2024 eh. Hindi pa nagagamit lahat. Wala. Oo. Ang sabi nga nung iba, teka lang po, hindi ho kami delayed. Di ba? Hindi ho kami delayed kasi kung titingnan mo, kung kailan lang na-bid yung proyekto, kung kailan lang na-implement yung proyekto, ngayon lang eh. At saka dahil nga sa investigasyon, natigil lahat. Natigil diba? lahat. Natigil lahat. Yes. Ang investigasyon yan, kung hindi ako nagkakamali, mid-year eh, no? After ng SONA eh. Pagkatapos sa SONA. Oo nga. Oh. So madami pa talaga na hindi pa na sisimulan. Kaya kung halimbawa yung budget natin ng 2025, no, Son? Gagamitin po ng tama. Hindi overpriced. Hindi ghost project. Marami hong magagawa sa pondo na inilaan ng 2025 budget doon ho sa DPWH. Oo nga. Diba? Ang kino-question naman natin yung ghost eh, tsaka yung proyektong nagkaroon ng anomalye. Pero kung ang proyekto ipatutupad na walang anomalya, maayos ang trabaho, ngayon, so lahat, ako, may makakakilala akong humihingi ng tulong. Diyan sabi niya, ito ho, ang hinihingi lang namin, down payment pa lang eh. Yung, yung mobilization fund eh. Para gawin na yung project. Para gawin na po yung project. Lahat ngayon wala. Ayaw magbigay. Wala. Pati regional directors ayaw magbigay ng mag-release ng pondo. Ang sinasabi, baka ho kami madamay dyan. Nakaano tayo? Ano tawag doon? Kahit walang utos, wala. Sila na nagpasya ng sarili nila. Pending o playing safe. Yes. Playing safe. At ngayon, sa Bulacan, Nelson, palang gustong, kung ako contractor, naipit ako dito. Kung hindi, ang sabi nga nila yun hong una, yung coordinates, hindi tama eh. Hindi po specific. Yung ipinakikita pong may proyektong ganito sa isang lugar, pero pag tingnan nila yung specific na coordinates, tama, may proyekto naman pala. Pero ayaw pa rin bayaran. Kasi nga kino-question. Meron daw pong pag-question at kung ito ay babayaran po yung mga kontraktor, baka daw sila madamay. Nako po. Wala na. Saan tayo pupulutin kapag ganyan ngayon? Pagka ganyan, wala na magnenegosyo. Wala. Wala na gagawa ng project next year, di ba? Wala. Kung ako man ang halimbawa, kahit pa ako nanalo sa bidding, Nelson, ayaw ko, magpapadefault ka na ba ako? Hahanap na lang ako ng ibang project. Hindi ko ito Hindi na gobyerno. Kasi yung mga existing ngayon, hindi talaga binabayaran. At saka dyan, kung ikaw naman ay negosyante, ikaw naman ay marami nang naipon, di ba? Paano ba naman yun? Sige, pahinga muna tayo isang taon. Tama. Yan nga ang nagiging kaisipan daw nila ngayon. Konsultahin niyo po, kayo po, tanungin niyo po, maging mga maliliit na kontraktor sa mga probinsya, Nelson, yung maliliit na construction na 5 million, 3 million lang ang kasi iba dyan, nakikipag-subcon lang eh. Pati nga ibang pagawaing bayan, Nelson ayaw nilang trabahuhin ngayon. Kasi baka daw madamay doon sa mga iskandalo na nangyayari po. Kaya, kahit dito sa budget na ito, yung 2005 budget, Nelson, siguro po, tingnan ninyo, ilan na po ang nagamit sa pondo ng 2005 budget ng DPWH. Kasi yun ang pinakamalaki, di ba? 2005 na naipasa nila. Yes. Pumabot ng 1 trilyon po yan Hindi naman nila binawasan yun, Nelson Di ba naalala mo na pati yung budget, kasi 2025 budget, ang naging controversial kasi dito daw ang may pinakamalaki na pondo na inilaan ng ating gobyerno. Di ba? Nagpataasan nga yan ng Department of Education Yung Department of Education, sinabi nila mataas kasi sinama yung PNPA, TESDA, lahat na may kinalaman sa education.
para kunyari lang mataas. Pero ganun pa man, mataas pa rin ang budget. Kaya tingnan natin, nasaan na pa? Nasaan na po yung budget ng 2025 ng DPWH? Kumusta yung yung utilization? Yun, isa pa yun, utilization. Yung mga project. Matatapos na po ngayong taon. Di ba? December na. Oh. Maraming napataas ang kilay, Nelson, doon sa sinabi ng Secretary Vince Dizon na, sa taong ito, 22 lang ang paggawang eskwelahan? Oo. Di ba? Oo. May kausap akong district engineer. Sabi niya, paano po hindi mangyayaring ganyan? Ngayon lang po nila nirelease yung pondo. Ayun Sabihin yung pagpapagawa. Oo. Ibig sabihin, mula Enero hanggang kalagitnaan ng taon, wala namang inaprobahang project eh. Hanggang Agosto. Hanggang Agosto eh. Oo. Alam ka naman na ako kontraktor, gagawin ko yan. Wala akong... Wala bang... Di ba? Oo nga. Hindi ako sira ang ulo ko na gumawa ako dyan. May depresa ako dyan, di ba? Kaya hindi po nakapagtataka na 22 lang ang nagawa sa mga school buildings sapagkat doon lang... Yun lang na may approve. Yun lang na-approve. Yun lang ang nalabasan ng pera. Tanungin niyo po, yung mga district engineer sa buong bansa, kailan lang na-aprubahan ang pagpapalabas ng pondo para po sa mga school buildings? Di ba? Ngayon, ang dating tuloy, parang sasama agad nung... Hindi sa pinagtatanggol natin yung mga Nelson, ang gusto lang po natin tingnan, ito, factual lang tayo. Ano talaga nangyari? Iyon talaga. Ano talaga nangyari? At ano ang magiging epekto nito? Sa sobrang ingat natin, wala na tuloy gumagalaw. Di ba? Kasi lahat ayaw masangkot eh. Ayun nga. Kapag ka nasangkot ka niya, kasi lahat baka ma-freeze lahat ang asset mo. Parang ano yan dyan, yung kikilala ko na gustong magbisikleta. Gusto magbisikleta eh. Oh, yes. Kaya lang, pagka sinabi mo, ang mga tendency mo, pagka nagbisikleta ka, tutumba ka, masusugatan, masakit. Posibleng maksidente. Tumanda na, hindi na natutong magbike. Bisikleta. Parang gano'n, di ba? Samantalang mabuti sa katawan ng pagbibisikleta. Oo. Di ba? Oo. Yung risk di ba? May risk talaga. Totoo. So, paano niyo po babalansihin? Ang kalaban natin dito, anomalya, graft and corruption. Pero hindi natin sinabing ituloy, ipagbawal niyo po magagandang proyekto sa gobyerno. Parang yung no talk, no mistake. Hindi na nagsalita. Sweeping agad yun, ano? Bagsak talaga ekonomiya natin yan. Kaya pagdating po ng first quarter ng taon, hindi ko lang alam kung magkano aabutin ng GDP natin. At kung ano pa po mangyayari sa ekonomiya natin. Pati ho mga foreign investors parang takot pumasok ngayon sa Pilipinas. Kasi nga, pati yung kanilang foreign assisted project dyan Yun. Ayaw ilagay dun sa... Di ba ilalagay sa program Yun nga sinasabi ni Senador JB ito kanina sa nakapanayam natin. Ay, ayaw nilang pondohan eh. Ayaw. Bakit kaya, no? Kasi mauubos yung pondo nila para dun sa gusto lang nilang project. Ngayon ang tanong dito, paano po ito babalansihin ng gobyerno? Na yung lehitimong proyekto, maayos na kontraktor, makatuloy para may mga trabaho ang tao, may sweldo. Gagalaw po ang ating ekonomiya. Pero yung talaga namang illegal, nagpatama ng kontrata ng ghost, yun ang papanagutin natin. Di ba? Katulad ngayon, basta flood control project. Tingin mo, masama na. Negatibo agad. Halimbawa, kontratista ako, gagawa ko ng flood control project. Masama ka na. Ang tingin sa'yo, demonyo ka na kagad. Para ka nang di ba? Sino ba kukuha niyan, di ba? Wala na. Sino pang gagawa ng flood control? Balance, tingnan niyo po kung may punto itong binabanggit natin. Ay, nako. Naniniwala ka bang babagsak po ekonomiya kung hindi aprobahan ang 406 billion DPWH project?